Sunod, dito tayo mga kababayan kay Pulong. Mm. Mga kababayan, si Pulong, tinawag na bagong aso ng Bangag family, si Matibag. Sabi ni Pulong, nag-hire daw ng bagong aso ang Bangag family. Si Matibag daw. Pakinggan niyo ha mga kababayan, si NBI Director daw si Matibag, ang bagong aso ng Bangag family, ng Marcos Bangag family daw. Ito po, mga kababayan, pakinggan niyo ha. Naman ang bangag na pamilya. May bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay. Matibay yan siya. Mm. Kanang matibay diha nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagtupul battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Yes. Meron pong usapin ngayon sir circulating no na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term sir para politically correct sir. Bibisitahin. Kasi mo bisita. Research. Ano yan? Paran. That is politically correct. Kasabot na. Bibisita ko, politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng Tiga Davao, post mail man ata yun. Nakita ko, narinig ko yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Aso daw ng bangag. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa atin way back 2017 nata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, hindi natanggap. With this caller, you will not worry about napagkamalan daw ni ng corrupt, you will not need to worry about kaya hindi daw tinanggap. So, may bago daw mga kababayan na hinired na aso ang pamilyang Bangag. Ayan na naman tayo sa bangag-bangag na yan eh. Tapos pagka pinatulan kayo ng Malacanang, sasabihin nyo na naman, wala kayong sinabing ganon. Hindi natanggap. Alam mo naman to si Presidente Rudy. Mag-iimbestiga pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pa, higayon, pagkakataon. Binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smug. Baka daw nagkaroon ng pagkakataon na may pera, binigyan daw siguro nung palaka sa Malacanang na smuggler. Yung tinutukoy po ni Pulong mga kababayan na palaka na smuggler, si Lisa Marcos po yan. Tawag nila dyan palaka, kukak. Mukha daw kasing palaka. Yan po ang bansag nila Maharlika kay Lisa, palaka. Lisa Palaka. Yan ha mga kababayan. Tandaan nyo ha mga sinasabi niya. Sa Binisaya pa, higayon, na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler. Smuggler daw kasi si Lisa. Kasi di ba may kapatid si Lisa na nasangkot sa smuggling dati. Oo, yung sabi-sabi nila, yung ano ba yung sibuyas ba yun, ganon-ganon, yung bigas, yung mga ganon-ganon. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yan yung mga sinasabi nila ha. Kapag pinatulan ng Malacanang, sasabihin na naman nila, ginigipit sila, pinapahirapan sila. Pero sila yung gumawa ng aligasyon na ganyan. Si Lisa, tawagin nilang palaka. Si BBM, tawagin nilang bangag. Imposible naman mga kababayan, sino bang ibang tinawag nilang bangag? Sino bang ibang tinawag nilang smuggler na palaka?
'Di ba yung mag-asawa lang naman sa palasyo, si Lisa at si BBM, Diyos ko, anong i-aalibay nila? Iba naman, eh. Sige, hanapin mo kung sino yung bangag. Eh, well known na yan sa buong Pilipinas na sila ang tumawag kay PBBM na bangag. 'Di ba? Pero alam mo, Alvin, Hmm. paano ba 'to sabihin? Yung magbibisita ka sa isang bahay, ayun Tignan mo yan, nahihirapan ka pa mag-Tagalog. Tapos questionin mo si Sandro kung anong natapos, anong alam, dumaan pa ba daw pagka-barangay chairman bago nag-congressman? Bakit ikaw Pulong, dumaan ka ba barangay chairman? 'Di ba? mag-search siguro. Search warrant. Wala na sila ilang pasabot. Mm. Siyempre, magkinahanglan mo ng mga warrant, Mm. gikan sa judge, gikan sa ang tanan mo partisipar diha. Sa gimbinto gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge na nag-issue o sa mga abogado nga ni-appeal ng mga irok ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao, kaya na doon na namang kaso dismarbet pagkapos pan. So yan daw lahat mga kababayan na pumirma mula sa piskals or sa judge or sa mga abogado na gumawa ng papel na yan para magkaroon ng search warrant, ganyan-ganyan, kasama daw ni Matibay or Matibag, ay filean daw nila ng disbarment. Lahat daw ng mga pumirma dyan. Diyos ko, alam niyo, puro pananakot talaga itong mga to. Alam niyo kasi, no, katulad kay Pulong, alam niyo kung wala kayong tinatago, huwag kayong matakot. 'Di ba? Gawain ng tatay mo 'yan, eh, ganyan din naman ginawa ng tatay mo noon. Kung paano niya hinagisan si Paruhinog ng granada, kung paano niya i-search warrant din, pinasok niya ang loob ng bahay ni Paruhinog. 'Di ba ganyan din? Ang ginawa ng tatay mo 'yan, eh. Bin, Hmm. ka, alam niyo, no, isa lang hilingin ko, tama pala, James, kung imo ni makitaan karon sa imong Facebook, palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos na kabaw magikan sa akong mga parintis Danau kay I-secure daw yung mga ginamos niya, mga kusahos na kalabaw, kung ano-ano daw yan. Kasi pinaghirapan daw ng pamilya niya yon. Nako, ayan na, i-secure daw. Siyempre, itago mo na yung mga armas nila dyan, yung mga droga, yung mga nakabolt na pera. Kasi baka pag biglang pasukin yung bahay na yan, di ba? Maalala nyo noon kay Ampatuan ba yun o kay Manggunda Dato na pagpasok, napakaraming armas. Ayan, napakaraming pera sa pader, pati armas, no, nakaano sa gilid ng pader. Nako. Buwan na hindi pa sige nakapangilaptan. Mm. Unya, ato ni sumpayan pa. Yung bisita man ka sila sa akong balay. Dito kinahanglan ma-secure yung ginamos. Ma'am Maria Santos, salamat po sa palipad. Sa akong Danau. Itong bagay na dapat meron ka kapag may Kita nyo yan. Mga kababayan, yan ba ang gusto nyo maging presidente sa Pilipinas? Diyos ko. Kaya nga mahirap talaga mga kababayan kapag sila ang nasa power talaga. Magiging silent martial law ang ating bansa. Alam nyo, padahan-dahan na diktador. Yung katulad kay Digong, silent martial law yun eh. Diktador ang galawan ni Digong, mga kababayan. Hindi nyo ba alam? Alam mo, Ben, itong bangag na administrasyon na ito, bangag na kung administrasyon. hindi na nga nila kaya, hindi na nila malimod. Hindi na lang maitanggi. Sugod pa sa budget atong 2023. Hindi na daw maitanggi ng bangag administration ang korupsyon. Nag-umpisa daw noong 2023. Ayan na naman tayo. 2023 ang korupsyon. Pero kapag i-chinek yung mga flood control project, 2020, 2019, 2017, 2022. So paano nangyari na kay PBBM nang galing? Kadalasan sa mga proyekto ang nakalagay 2020 matatapos ng 2025. So sino bang presidente noong 2020? Sino ba ang presidente noong 2018, 2019? Si BBM ba? Ang hilig ninyo mang bato eh. Pasalamat nga kayo at nabisto yan sa administrasyong Marcos. Kasi kung tutuusin, noon sinabi ng tatay mo na may corrupt sa DPWH pero ni isa walang naipakulong. Pero alam ni Digong niya na may corrupt, ha?
'Di ba mga kababayan, si Digong mismo alam ni Digong yan na may corrupt talaga sa administrasyon niya. Biruin niyo, yung ombudsman, yan dapat ang mga maghuli or mag-aresto sa mga corrupt. Kaya nga, noong ombudsman si Martires, meron siyang pondo na 15 billion. Saan napunta? Ito sa mga nagtatanong, totoo ba yan, Kent, na may 15 billion noon? Ito ombudsman. Yan, 15 billion budget. Ito nako, mga kababayan, makikita nyo naman kung nagsinungaling ba tayo o hindi. No, may 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo, sabi nyo, para sa anti-corruption. Anyari? Anong ginawa ng ombudsman? So, bakit po ngayon na lumalabas, ilang taon na po mga opisyal ng DPWH nagkakasino pa rin? Kaandaang milyon ang nilalaro, tinataya at kinatatalo pa sa kasino. Mga nagre-regaluhan sa isa't isa ng mga sasakyan, SUV, 10 million, regalo lang kay boss. What? Asan ang ombudsman? Bakit natutulog sa pansitan? Anong silbi ng ombudsman? Diba? Narinig mo? Natiwala sa inyo, sabi nyo, para sa anti-corruption, ang isa 15 billion pondo ni Martires nung panahon ni Digong kasi anti-corruption fund daw yon. Para magpakulong ng corrupt, maghuli ng corrupt. Ending, nasaan yung 15 billion na yan? Tapos ngayon, kikwestiyonin nila yung 6 billion na pondo ni Rimulya. 6 billion lang yung kay Rimulya. Pero nakita nyo naman kung ilan yung na-aksyonan. Kay Martires, 15 billion pero ni isa walang nakulong. Itong mga DDS na to, galit na galit sila. Saan daw dadalhin? Lalo-lalo si Marcoleta. Napakalaki naman ang pondo mo, 6 billion sa ombudsman. Saan mo gagamitin yan? Sabi ni Marcoleta. Pero nung kay Martires noon, 15 billion, wala siyang question. Di ba? Pinag-initan ni Marcoleta yung pondo ni Boying ngayon sa ombudsman na 6 billion 2026 budget. Pero kay Martires, hindi nila tinanong, hindi nila question saan napunta yung 15 billion noong 2018. Pondo yan ng ombudsman. Ba? So yun lang, mga kababayan, klarong-klaro, di ba? Ang tanong ngayon, saan napunta? Kaya kayo mga DDS, gumising na kayo. Oy, mag-research kayo. Tsaka wag niyong tawagin sarili ninyong DDS kasi wala kayong alam. Kami ang may karapatang tawagin yung sarili namin DDS kasi alam namin noon. Kaya nga umalis kami ngayon pagiging DDS kasi alam namin yung kalakaran ni Digong. Bago niyo tawagin yung sarili niyo DDS kaya dapat alam ninyo ang loob. 'Di ba? Kung magkano ang bayaran sa mga vloggers, sino yung vlogger na nagdadala ng pukpok sa Malacanang, sino yung mga kongresista na bumubuking ng mga pukpok, sino yung mga politician na nagtitip ng 200K, saang kwarto sa Malacanang na napuro kondom, sino yung congressman na laging pumupunta na may kasamang Chinese, na nagbubuking ng pukpok sa loob ng Malacanang. Yan yung iniisip dapat ninyo. Tapos sasabihin nyo, DDS kayo, pero hindi nyo alam yan. Meron ngang isang politician dyan, ang asawa niya, abogado ng artista, nabuntisan niya yung artista, kaya galit na galit, hindi niya dadalhin yung apelyido niya ngayon. Alam nyo yan? Kung DDS kayo, alam nyo yan? Isang malaking manok, isang malaking politician. Ang asawa niya, abogado ng artista. Yung artista na inabugaduhan niya, binuntes niya. Kaya ngayon, itong politiko na to, ayaw gamitin yung apelyido ng asawa niya. Kasi yung bata, 10 years old na. Diba? Alam nyo yan? Kung DDS kayo, alam nyo yan? Diba? Hindi nyo alam. Kasi hindi kayo DDS. Kaya nga ayaw niya dalhin yung apelyido ng asawa niya kasi dala-dala nung bata Andun na sa bata Tapos ito namang si artista, kunwari adapt.
'Di ba? Kung DDS ka dapat alam mo 'yan. Kami alam namin 'yan. 'Di ba? Iskandaloso 'yan. Ngayon sasabihin ninyo na yung politician na 'yan matino? Lose, madumi din 'yan. 'Di ba? Oh. Ay naku, mga kababayan, tigil-tigilan niyo 'yan. So yun lang, mga kababayan, yung ating reaksyones sa mga gabing ito, 'no. Maraming salamat po, sa inyong lahat. So hindi ko na po masyadong habaan, mga kababayan, kasi nga magpakain pa ako ng aso. Dapat kayong mga DDS alam niyo yung mga ganyang kwento, ha. Diyos ko, yung puon niyo ngang nakakulong na karton, na meron nga din yung muntik ng mabuntisan sa Cagayan de Oro, eh. Kung DDS ka alam mo 'yan, pero 'di mo alam, 'di ba? Yung politician na muntik ng mabuntis ng puon ninyong nakakulong na taga Cagayan de Oro, muntik ng magsabunutan ni asawa number 2. Kaya nga galit na galit, tapos bigla pong sumulpot itong alputera. Naging 3 na. Una, si asawa number 2 na may anak na gawa ang ilong. Lumabas doon yung jowa number 3 na taga Cagayan de Oro na isa din politician, nagalit itong si asawa number 2 na may anak na gawa ang ilong. Tapos nung umuwi na tong jowa na number 3 sa Cagayan de Oro, sumulpot naman itong si alputera. Kaya ngayon, nagrambolan sila na, kung DDS ka, alam mo sana yan na nagsasabunutan sila. 'Di ba? Hindi nyo alam. Nagsabunutan sila sa hotel sa Netherlands. Kung DDS ka, di sana alam nyo yan. Sige nga, hulaan nyo. Sinong kasabunutan ni Alputera sa hotel sa Netherlands? Kung wala si Max Alvarado, sugat-sugat ang mukha ni Alputera. Buti na lang nandun si Max Alvarado, nag-repair. Hindi kayo titigil, hindi mo magundang pag umpog ko yung ulo ninyo. Kung DDS ka, di sana alam mo yan. Tanong nyo kay Harry Roque. Di ba? Ako nga na hindi na DDS, alam ko eh. Sino yung kasabunutan ni Alputera sa hotel sa Netherlands na ang nag-repair si Max Alvarado? Sabi ni Max Alvarado, di mo mga ulaw? Hindi kayo nahihiya? Ipag-umpog ko yung mga ulo ninyo. Dito kayo mag-iskandalo, masisira ang pangalan namin. Sige. Diba? Kung DDS kayo, di sana alam mo yan. Ba't hindi alam ng mga DDS yan? Punyeta kayo. Di ba? Alam nyo kasi humba lang eh. Humba. Yan lang alam ninyo. Pero hindi nyo alam yung kasabunutan ni Alputera. Di sana durog yung mukha ni Alputera kasi ang haba ng kuko ni asawa number 2. Maldita yun eh. Ganon yun eh. Ang laki-laki pa ng katawan. Si Alputera kaliit-liit. Alput nga eh. Tawag ni Maharlika, Alput! Ang ina ka Alput. Sabi-sabi ganon. Kung wala si Max Alvarado, durog na ang mukha ni Alpot. Diba? Si Jumper number 2. Ay naku. So yun lang mga kababayan, yung aking reaction. Mag-iingat kayo palagi. Sana maging chismoso kayo tulad ko eh. Diba nilabas ko na. Kung DDS ka, di sana alam mo yan. So ibig sabihin, hindi ka DDS ka, hindi mo alam. So yan lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.